Nagsimula ang pelikula kay Ishan, isang 8 taong gulang na malikhaing bata na kilala bilang pilyong estudyante. Siya ay bagsak sa lahat ng subject at itinuturing na pinakabobong estudyante sa kanyang klase. Ikalawang taon na niya sa grade 3 at batay sa kanyang report card ay kailangan niyang balikan ang parehas na grado. Hindi tulad ni Ishan, ang kanyang kuya na si Johan ay isang matalinong estudyante. Bukod sa pagiging mahusay sa paaralan, naglalaro rin si Johan ng tennis at kasali siya sa Interstate Tennis Championship. Samantala, si Ishan naman ay madalas na nasasangkot sa away kapag nakakasama niya ang mga estudyanteng nambubuli sa kanya. Isang araw, isang ina ng bully ang nireklamo si Ishan sa kanyang amang si Nandkishore. Hindi inalam ng ama ni Ishan ang panig niya at humingi ito ng paumanhin sa ina ng bully. Pagkaalis ng mga ito, sa galit ay tinulak ni Nandkishore ang anak sa sahig tapos ay pinagalitan ito. Bagamat mahal niya ang kanyang mga anak, labis ang kanyang kabagsikan kay Ishan. Naniniwala siya na ang mababang grado ng kanyang anak at ang kawalan nito ng kakayahang gumawa ng kahit simpleng mga gawain ay dulot lamang ng katamaran. Sa sumunod na araw, pinagbasa si Ishan ng kanyang guro ng isang linya mula sa libro. Ginawa niya ang kanyang makakaya, ngunit halos hindi man lang siya makabuo ng kahit isang salita. Nahirapan si Ishan na intindihin ang mga titik. Sa inis ng guro ay pinagpalagay niyang nang-iinis lang si Ishan. Sa galit niya sa guro ay inasar niya ito kaya pinalabas at pinatayo siya sa labas ng classroom. Hindi na bago kay Ishan ang maparusahan, sa katunayan, karamihan ng kanyang oras ay ginugugol niya sa labas ng classroom dahil ang tingin sa kanya ng kanyang mga guro ay panggulo lang siya sa klase. Isang araw, hindi natapos ni Ishan ang kanyang assignment sa math. Sa takot na mapagalitan, nag-cutting classes siya at ginugol ang buong araw sa paggagala. Sa halip na mag-alala, nasiyahan siya sa kanyang kalayaan. Bumili siya ng ice drop, nagpalipas ng oras sa tabi ng dagat, at pinagmasdan ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Bago matapos ang araw, tahimik siyang bumalik sa bus ng paaralan nang walang sino mang nakakapansin na siya ay nag-cutting classes. Pagdating sa bahay ay makikitang nagpipinta si Ishan na isa sa kinahihiligan niya. Sa pamamagitan ng kanyang imahinasyon, nakalilikha siya ng mga kahanga-hangang sining. Pagdating ng gabi, tinuruan siya ng kanyang inang si Maya. Dismayado ang ina niya sa sulat niyang hindi maiintindihan at literal na parang kinalahig ng manok. Nahihirapan din siyang intindihin ang ibang aralin. Pinagalitan siya ng ina na inakalang pulos katamaran ang pinapairal niya kaya hindi niya magawa ng maayos ang kanyang mga assignment. Sa kasunod na araw, kinailangan ni Ishan na magdala ng excuse letter mula sa kanyang mga magulang. Nakiusap siya sa kanyang kapatid na si Johan na isulat ito para sa kanya. Hiniling muna ni Johan na mangako siyang hindi na muling tatakas sa klase bago isinulat ang excuse letter. Ipinakita ito ni Ishan sa kanyang guro, na hindi naman naghinala na ito ay peke. Upang maging mas kapanipaniwala ang pagsisinungaling, nagpanggap pa si Ishan na may ubo na para bang nagpapagaling mula sa isang karamdaman. Sa araw ring iyon, binigyan ang mga estudyante ng isang exam sa math. Nang ilagay ang papel sa harapan ni Ishan, tila sumasayaw ang mga titik sa pahina. Ang unang tanong ay 3 multiplied by 9. Ngunit sa halip na makakita ng mga numero sa karaniwang paraan, inisip ni Ishan ang ikatlong planetang Earth at ang ika-9 na planeta ay ang Pluto na naglalaban. Sa kanyang imahinasyon nawasak ng Earth ang Pluto, kaya buong tiwala niyang ipinagpalagay na ang sagot ay 3. Tapos ay hindi niya sinagutan ang ibang tanong at pinasa ang kanyang test paper. Nang tanungin siya ng kanyang mga kaklase tungkol sa pagsusulit, buong tiwala na sinabi sa kanila ni Ishan na sisiw lang sa kanya ang math exam. Sa sumunod na araw, kakauwi lang ni Nandkishore mula sa kanyang business trip. Labis ang kasiyahan ni Ishan na makita ang kanyang ama at agad itong niyakap ng mahigpit. Ngunit habang sila ay nag-aalmusal, natuklasan ng ama niya ang peking excuse letter mula sa nakaraang araw. Matapos mag-imbestiga, nalaman niyang nag-cutting classes si Ishan sa paaralan. Napagpasyahan nilang makipagpulong sa principal at guro ng paaralan na kinundena ang asal ng kanilang anak sa klase. Nalaman din nila ang tungkol sa kanyang exam sa math at ang napakasamang resulta nito. Inakala ng principal na si Ishan ay isang special child at iminungkahi na ilipat siya sa isang paaralan para sa mga batang may kapansanan. Sa pag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang anak, nagpasya ang kanyang mga magulang na ipadala siya sa isang boarding school.
Labis ang pagtutol ni Ishan sa ideyang ito. Umiyak siya at nakiusap sa kanyang mga magulang na hayaan siyang manatili sa bahay. Kahit na ayaw rin nilang mahiwalay sa kanya, naniniwala sila na ginagawa nila ang pinakamabuti para sa kanilang anak. Nang gabing iyon, nanaginip si Ishan na inabandona siya ng kanyang ina. Nagising siyang sumisigaw at nakiusap na payagang manatili sa bahay, nangangakong mag-aaral ng mabuti. Nadurog ang puso ni Maya nang marinig ito, ngunit tumanggi si Nandkishore na baguhin ang kanyang desisyon. Sa huli, dumating ang araw na dinala si Ishan sa isang boarding school sa probinsya. Marami siyang makakasamang bata doon. Pinapayagan lamang siyang makita ang kanyang pamilya isang beses sa isang buwan. Para sa isang 8 taong gulang na bata na hindi pa kailanman nahiwalay sa kanyang pamilya ay para itong isang bangungot. Sinabi ng tagapangasiwa na hindi pinapahintulutan ang mga maling gawain sa lugar na iyon. Matapos libutin ang paaralan, sa wakas ay umalis ang kanyang pamilya nang may mabigat na kalooban. Pinagmasdan lamang ni Ishan ang pagkawala ng kanilang sasakyan habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Kahit natuluyan nang nawala sa paningin ang sasakyan, nanatili siyang nakatigil sa kanyang kinatatayuan ng ilang sandali. Naglakad si Ishan pabalik sa dormitoryo habang patuloy na umiiyak. Tumanggi siyang makipag-usap sa kahit kanino at halos hindi siya makakain ng hapunan. Tuwing gabi ay hindi siya makatulog. Tahimik siyang pumupunta sa CR at umiiyak ng nag-iisa. Samantala, sa bahay habang nagliligpit si Maya, natuklasan niya ang flipbook ni Ishan. Nadurog ang kanyang puso nang maunawaan kung gaano kasakit para sa kanyang anak ang mahiwalay sa kanilang pamilya. Balik sa dormitory, nahihirapan si Ishan na gumawa ng mga karaniwang bagay tulad ng pagtatali ng kanyang sapatos at pagsusuot ng necktie. Sa kanyang unang araw, pinaupo siya sa harapan ng klase katabi ang pinakamagaling na estudyante na si Rajan. Mabilis na naunawaan ng mga guro na may kakaiba kay Ishan. Hindi niya binibigyan pansin ang tinuturo ng guro kaya patuloy siyang napaparusahan. Walang nagbago kumpara sa pinanggalingan niyang paaralan. Paulit-ulit siyang napapalabas ng silid-aralan at hindi isinasama sa mga aktibidad. Sa paglipas ng panahon, lalong nagiging frustrated si Ishan. Sa huli, pinunit niya ang kanyang mga libro at tinapon ito sa basurahan. Tumigil siya sa pagpapakita ng magandang pagganap sa klase, lalong nalubog sa depresyon, at nagsimulang kapuotan ang kanyang sarili. Nang dumating ang kanyang mga magulang upang bisitahin siya, ikinulong ni Ishan ang kanyang sarili sa loob ng kanyang kwarto at umiyak. Matapos nilang paulit-ulit na tawagin siya, sa wakas ay tumakbo siya palabas at tumakbo ng ilang ikot sa basketball court bilang isang uri ng pagrerebelde. Pagkatapos ay nag-check-in sila sa isang hotel upang bigyan siya ng pahinga at maiba ang kanyang paligid. Niregaluhan siya ni Johan ng gamit sa pagpipinta. Ang hindi niya alam ay tuluyan ng tumigil ang kapatid sa hobby niya. Sa sumunod na araw, nagpaalam ang kanyang pamilya kaya muling naiwan si Ishan ng nag-iisa. Sa araw ring iyon, naabot ni Ishan ang pinakamababang antas ng kanyang buhay. Habang nakatingin sa ibaba ng terrace, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang mangyayari kung tatalon siya mula sa gusali. Mabuti na lamang at naistorbo siya ng kanyang tanging kaibigan na si Rajan na sinabihan siya tungkol sa kanilang bagong guro sa sining. Ngunit hindi interesado si Ishan dahil simula noon ay wala namang guro ang nakakaintindi sa kanya. Gayunpaman, nagulat ang mga estudyante nang pumasok sa silid-aralan ang kanilang bagong guro na si Ram na nakasuot ng costume ng isang clown. Kumanta siya, nagpatugtog ng flute, hinimok silang sumayaw at hinayaan silang mag-enjoy sa loob ng silid-aralan. Ganito sana ang gusto ni Ishan ngunit sa mga oras na iyon ay mayroon siyang hinanaing kaya hindi niya magawang makilahok sa kasiyahan. Unang pinagawa sa kanila ng guro na si Ram ay magpinta ng kahit anong gusto nila. Agad na nagsimulang gumuhit ang ibang mga bata, ngunit nanatiling nakaupo lang si Ishan. Inakala ng guro na kailangan lamang ni Ishan ng mas maraming oras upang mag-isip. Ngunit tapos na ang lahat pero nanatiling bakante ang papel ni Ishan. Tinanong ni Ram si Ishan kung ano ang problema, ngunit hindi siya sumagot. Nang gabing iyon, tumawag si Maya upang kausapin ang anak. Ngunit nakikinig lang si Ishan at hindi nagsasalita. Ipinaalam sa kanya na ang susunod nilang pagbisita ay kailangang ipagpaliban dahil may laban si Johan sa tennis. Para kay Ishan, walang pakialam sa kanya ang kanyang pamilya. Tumulo ang kanyang luha, binaba ang telepono at tahimik na naglakad palayo.
Kinabukasan, nakita ni Ram si Ishan na nakaluhod sa labas ng silid-aralan. Naintriga siya sa pagkatao ng bata kaya nagtanong siya kay Rajan kung bakit kakaiba ang kinikilos ng kanyang kaibigan. Inihayag ni Rajan na nahihirapan si Ishan na intindihin ang mga titik kahit gaano pa siya magsumikap na matuto. Nagtuturo si Ram ng mga batang may kapansanan, kaya't pamilyar siya sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sa kagustuhang maunawaan ang kondisyon ni Ishan, tiningnan niya ang mga lumang notebook ng bata. Doon, napansin niya ang isang kakaibang pattern sa mga pagkakamali ni Ishan. Bagamat nagtuturo na si Ram ng ibang mga batang may espesyal na pangangailangan, hindi niya mapigilang mag-isip tungkol kay Ishan. Ang problema ng bata ay nagpaalala sa kanya sa isang bagay na naranasan din niya mismo noong siya ay bata pa, at nagsimula siyang makaramdam ng labis na awa sa kanya. Matapos ang ilang linggo, natuklasan din sa wakas ni Ram kung ano talaga ang pinagdadaanan ni Ishan. Naglakbay siya papunta sa bayan ng bata upang makipagkita sa kanyang mga magulang. Malugod siyang pinatuloy ng mga magulang ni Ishan at pinayagan siyang siyasatin ang kwarto ni Ishan. Nagulat si Ram nang matuklasang nagpipinta pala si Ishan noon. Ang lalong nagpalungkot sa kanya ay ang pagkaunawa na nawala sa bata ang kanyang sigla dahil sa pressure na ipinataw sa kanya ng kanyang mga magulang. Minaliit ni Nandkishore ang anak at iginiit na napakatamad nitong bata. Ngunit hinamon siya ni Ram. Ipinakita niya sa mga magulang ni Ishan ang pattern sa mga pagkakamali ng bata. Madalas na pinagbabaligtad ni Ishan ang mga titik, na para bang tunay na hindi niya mapagbukod ang isa't isa. Kahit noong oras na iyon, patuloy pa ring isinisisi ni Nandkishore ang katamaran ng kanyang anak. Ngunit matatag na sinabi sa kanya ni Ram na siya ay mali. Ipinaliwanag niya na si Ishan ay may neurological na kondisyon na tinatawag na dyslexia, na nagpapahirap sa kanya na maunawaan ang ilang mga pattern na kinabibilangan ng mga titik at salita. Sa loob ng maraming taon, nakikipaglaban si Ishan upang makabasa, habang ang lahat sa kanyang paligid ay nag-aakala na siya ay tamad lamang. Upang tulungan si Nandkishore na maunawaan ang pinagdaraanan ng kanyang anak, pinabasa ni Ram ang nakasulat sa isang kahon. Nang maging frustrated si Nandkishore dahil hindi niya maunawaan ang nakasulat, sa wakas ay nagsimula niyang maunawaan kung ano ang nararanasan ni Ishan sa buong panahong ito. Gayunpaman, hindi naniniwala si Nandkishore na makakamit ni Ishan ang tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagpipinta. Habang si Ram naman ay determinadong patunayan sa kanya na mali ang kanyang pananaw sa kahihinatnan ng kanyang anak. Nang bumalik si Ram sa paaralan, tinuro niya sa kanyang mga estudyante ang tungkol sa mga sikat na makasaysayang tao na hindi magaling sa kanilang paaralan noong sila ay bata pa. Gumaan ang pakiramdam ni Ishan sa mga kaalaman na ibinahagi ng guro. Tinanong ni Ram ang klase kung sino ang nag-imbento ng bombilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Ishan at buong tiwalang sumagot na si Thomas Edison ito. Agad na nakakita si Ram ng pag-asa sa bata. Kasunod noong hapon na iyon, umupo si Ishan sa tabi ng isang lawa at gumamit ng isang lastik upang lumikha ng isang umaandar na bangka. Napansin ni Ram ang pagiging malikhain ni Ishan. Dinala niya ang larwang bangka sa bahay at ginawa itong dekorasyon. Unti-unting nagsimulang magbalik ang pagiging malikhain ni Ishan. Ngunit malayo pa ang kanyang lalakbayin bago siya matutong mag-aral tulad ng ibang mga bata sa kanyang edad. Isang araw, lumapit si Ram sa principal at ipinaliwanag ang sitwasyon ni Ishan. Iminungkahi nito na ipadala ang bata sa isang paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan, ngunit buo ang tiwala ni Ram na kayang magpatuloy ni Ishan sa pag-aaral kasama ang mga regular na estudyante. Nang sabihin ng principal na hindi ito magiging posible, gumawa si Ram ng isang desisyon. Siya mismo ang magtuturo kay Ishan araw-araw pagkatapos ng klase. Sa mga kasunod na araw, gumamit si Ram ng iba't ibang makabagong pamamaraan upang tulungan si Ishan na makilala ang mga titik ng alpabeto. Tinuruan niya siya gamit ang mga sandbox, Play-Doh, sensory methods, audiobooks, at maging ang pag-akyat sa hagdan upang matutong magbilang. Sa loob lamang ng 2 buwan, nagsimula ng maunawaan ni Ishan ang mga titik na hindi nagagawang ituro sa kanya ng ibang mga guro sa loob ng maraming taon. Isang araw, dumating si Nandkishore sa paaralan at buong pagmamalaking sinabi kay Ram kung gaano karaming pananaliksik ang ginawa niya at ng kanyang pamilya tungkol sa kondisyon ni Ishan. Nais niyang ipabatid sa guro na hindi siya isang pabayang ama.
Hinarap siya ni Ram at sinabing ang kanyang mga aksyon ay isa sa mga dahilan kung bakit nawalan ng tiwala si Ishan sa kanyang sarili. Walang magawa si Nandkishore kundi tanggapin ang katotohanan. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, nakita niya si Ishan na sinusubukang basahin ang nakasulat sa bulletin board ng paaralan. Sa sandaling iyon, napuno ng pagsisisi si Nandkishore. Na-realize niya na nasasaktan niya ang kanyang sariling anak nang hindi man lang nauunawaan kung ano ang pinagdaraanan nito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, sa sobrang hiya sa anak ay hindi niya kinayang harapin ito. Pagkaraan ng ilang araw, nag-organisa si Ram ng isang paligsahan sa pagpipinta kasali ang lahat ng estudyante at lahat ng guro. Ang lahat ay nagtipon sa amphitheater at sumali sa kaganapan. Ginamit ni Ishan ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Naging abala ang lahat sa paglikha ng kani-kanilang obra. Lumikha si Ishan ng isang magandang paglalarawan ng kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng lawa. Nang ifasten niya ang kanyang ipininta, natuklasan niya na ipininta rin ni Ram ang larawan ng kanyang mukha na halos hindi siya makapaniwala. Pagkaraan ng maikling oras, inihayag ng principal na ang mananalong painting ay itatampok sa cover ng bagong yearbook ng paaralan. Ipinaliwanag nito na hirapan silang magdesisyon dahil dalawang painting ang malinaw na umangat sa iba, ang painting ni Ram at ang kay Ishan. Ngunit sa huli, idineklara si Ishan bilang winner, habang nakuha naman ni Ram ang ikalawang pwesto. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ishan na may isang taong tunay na nakakakilala sa kanyang talento. Sa huling eksena, dumating sina Maya at Nandkishore sa paaralan para sa isang parent-teacher meeting. Buong pagmamalaking ipinakita ng principal ang talento ni Ishan habang inihaharap ang cover ng yearbook. Nabigla ang kanyang mga magulang dahil hindi sila sanay na makitang nakatatanggap ang kanilang anak ng ganitong uri ng atensyon. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ng mga guro ang report card ni Ishan at pinuri ang kahangahangang pag-unlad na kanyang ginawa. Sa labas ng paaralan, pinagmasdan ng mag-asawa ang kanilang anak ng may pagmamalaki. Sa labis na kagalakan, nagpasalamat si Nandkishore kay Ram sa pagtulong kay Ishan at humingi ng paumanhin sa paraan ng pagtrato niya sa kanyang anak. Sa huli, nagpaalam si Ishan kay Ram at bumalik sa kanyang bayan para magbakasyon.